Superior General. Dati. Yeah. Pero nagmahal sa ALS. Ito yung ating ALS sa Payatas. Sa lugar ng dump site ng QC. At naroon yung ALS. Pero nabalitaan ko siya ay aalis na ng Pilipinas. Tama ba ako, sister? Ililipat na ng assignment. At siya ang nagsimula ng ALS sa lugar na yon. Pinasasalamatan natin si Sister Paula Teroni. Palakpakan natin. Maaari bang magsipagtayo ang galing sa FCJALS ng Payatas? Congratulations. At syempre, ang isa sa mga nauna nagtayo ng ALS, ang mga Holy Spirit Sisters, ALS Site Program Director natin doon, at faithful talaga, si Sister Florita Tacolod, SSPS. Palakpakan natin. Kasama niya ang kanilang counselor, Sister Evelyn. Palakpakan natin. Patayin natin ang dalawang madre. Yan. At ang mga galing sa Holy Spirit, Maria Clara, ALS. Tayo kayong galing sa Maria Clara. Ayun. Congratulations. At tinitingnan ko pa ang aking mga aring nakalimutan. Ayan. At nais kong pasalamatan din sa araw na ito ang ating mga ALS learning facilitators sa level ng Arnold Jansen. Pwede mo magsitayo ang lahat ng mga ALS teachers natin na naririto mula sa Arnold Jansen Catholic Mission Foundation. Yan lang ba ang kaya niyong ipalakpak para sa inyong mga guro? Kulang yata ang ating pasasalamat. Pwede ba natin iparinig ang ating pasasalamat sa mga ALS teachers o learning facilitators natin? At syempre, ang inyong mga magulang at mga kapamilya at kaibigan, pwede bang magsipagtayo kung sino man ng mga magulang o guardians ng ating ALS learners. Pwede po bang tumayo ang ating mga magulang, kapatid, pamilya ng ALS? Pwede bang palakpakan natin? Maaari ba magsitayo tayong lahat? Palakpakan natin ang mga magulang natin. ALS graduates, tayo. Ipakita niyo ang palakpak at pasasalamat sa inyong mga magulang at inyong mga asawa, kapatid, lola. Magsipo tayong lahat. At kung hindi kita nabanggit, hakbang sa paglaya sa kahirapan at hakbang sa paglaya sa kasalanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Jerome Marquez, sa napakabuluhang mensahe at pagbati. Sa puntong ito, mapapakinggan po natin ang mensahe at pagbati mula sa ating mga mission partners sa iba't ibang learning center ng NCR. Susundan po ito ng pagbabahagi ng nakaka-inspired na testimonya ng mga piling magsisipagtapos sa iba't ibang learning center ng Arnold Jansen NCR. Mula sa Sacred Heart Parish Shrine, ALS Learning Center, pakinggan natin si Binibining Melissa Hermoso para sa kanyang pagbabahagi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Melissa Hermoso from Arnold Jansen Sacred Heart ALS. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking buhay. Bago ako mag-ALS, ako po ay lumaki ng walang magulang. Kaya baga pa ako naulila at nagtrabaho. Sa untaang gulang pa lamang ako ay namatay ng nanay ko at nung tumuntong ako ng 14 na taong gulang, namatay na rin yung
aking ama. Kaya kailangan ko palalo magsipag at makapagtapos ng pag-aaral. Nag-aaral ako sa ALS. Marami akong karanasan bilang isang mag-aaral at napakasaya dito, nalaman natutuhan ko palalo ang hindi ko pa nalalaman. Pero minsan, napapagod at nahihirapan rin ako dahil meron akong obligasyon na trabaho na dapat kong unahin. Pero sa kabila ng lahat, nalampasan ko ito. Dahil hindi ako pinabayaan ng Panginoon at magtatapos na rin ng junior high school dito sa ALS. Gusto ko ng pasalamatan ng aking sarili dahil ito nga at magtatapos na ako sa araw na ito dito sa Arnold Jansen Sacred Heart. Gusto ko rin pasalamatan ang aking guro na si Miss Lara Jane Aguilar na napakaganda at gusto ko rin at masiyahin na tao, palaging nakangiti. Kasi kung hindi dahil po sa tulong niya, wala po kami ngayon o ako ngayon dito. Si Ma'am Lara talaga ang masasabing mo the best na teacher dahil palagi niya kaming iniintindi at mapagmahal sa aming mga estudyante. Tinutulungan na kami mas lalong itaas ang aming sarili. Kaya Ma'am Lara, maraming salamat po. Pinapangako ko pong magtatapos ako ng pag-aaral. Gusto ko din pasalamatan si Sir Howell sa computer class. Maraming salamat po. Pati na rin kay Ma'am Perlin. Kay Ma'am Janet Magayon. Maraming salamat din po sa iyo. Dahil mas lalo po ako natutong mag-bake, hindi ko po lahat kayo makakalimutan. At panghuli, pinapasalamatan ko din ang lahat ng bumubuo ng Arnold Jansen Catholic Foundation, kay Nino Father Judy, Father Randy, Father Jerome, Ma'am Abel, at kay Dr. Max. Hindi mawawala mga klasiko. Salamat sa lahat ng samahan na nabuo natin. Congrats sa ating lahat at good luck sa ating susunod na kabanata. Maraming salamat, Binibining Minisa. Inaniyahan ko po dito sa harapan sa Reverend Father Roland Aquino, SVD, MBA, JD, School Director, St. Jude Catholic School, upang magbigay ng mensahe at pagbati. Nung narinig ko po yung sharing ng ALS grad ng Sacred Heart, gumawa po ako ng hashtag para ipagyabang ko sa social media kasi ako lang ata yung wala pang nai-post doon sa Facebook ko tungkol sa graduation. At kanina sa likod ng simbahan mo, ang hashtag na ginawa ko ay para sa mga ALS 2024, kaya mo yan, trust me, ALS ako. Dahil sinubaybayan ko yung kilos ng mga estudyante ng St. Jude Catholic School. At kung meron kong sasabihin sa inyo na personal, kung ako ay nag-aral sa St. Jude, tiyak na hindi ako makakapasa o makagraduate dahil napakahirap ang standard ng St. Jude Catholic School. At nalaman ko na ang foundation, ang pundasyon ng resilience o katatagan ay ang pamilya. Sa Harvard study, ginawa ni Waldinger, yung 2,000 na kanyang in-interview after 50 years, and they're still alive according to him, nung tinanong kung ano ang susi ng tagumpay ng kanyang mga subjects for the study, sabi nila, ang pamilya ay isang pundasyon
na mabuo ang isang pangarap. Sa Pilipinas, iba. When they made a study tungkol sa isang issue, what makes a Filipino happy, it is actually career, money, o love life ang nagbibigay ng tuwa o milagro sa kakayahan ng isang Pilipino. For the Filipino people, what makes people happy is love for the family. Para sa pamilya, nabubuo ang pangarap. Dahil sa ALS, nagsusumikat at nagtitiwala, to repeat the words of Father Jerome, nagtitiwala sa sarili. Ano ang susi ng tagumpay ninyo ngayon bilang ALS graduates or completers? Hindi lamang ang karangalan ang dulot ng iyong pagtatapos, kundi pagyabang ang isang natatanging tagumpay. At ang susi ng tagumpay ay yung tinatawag na sense of purpose. Yung mensahe ko sa St. Jude graduates noong nakaraang linggo, natuklasan namin na purpose beats passion. Tinatalo ang pangarap. And then when I ask them why, they say, life becomes boring. Ang hirap mag-aral. Malungkot ang buhay estudyante. Ang daming pagsubok. Kawalan ng saysay. The loss of the sense of purpose. And so, when we build on passion, kung ang pundasyon mo ay passion, that key to success becomes changeable, moody, sometimes boredom. We want comfort. We don't want to explore. We don't want to experiment. We don't want to dream. Emotional and temporary. But they say when you build your career or dream on a sense of purpose, then you align your purpose with your deepest values in life. Yung pangarap mo na makapagtapos at makapag-aral is something like a way of life, hindi changeable. Certain. It builds on resilience, katatagan. Your graduation today, dear ALS graduates and completers, you make a promise to yourself and you make a promise to your family that no matter what happens, you want to achieve your purpose for your country, for your family, and for yourself. What takes you to achieve your goals? Ano ang daladala mo o susi o tagumpay o kalasag o lakas upang makamit mo ang iyong tagumpay? Not 100% talent. Maybe a little of that. But a great sacrifice, pagsusumikap at katatagan. And I add, you have to take with you 101 prayers, pagdarasal. Why 101 prayers? If all human efforts will fail, we turn to God for miracles to happen. And believe me, lahat ng inyong pangarap, all your dreams, when you hold them closest to your heart in prayer,
everything becomes possible. So once again, dear ALS graduates and completers, kaya ninyo yan. We trust you. Lahat ay posible sa ALS. Congratulations. Maraming salamat po, Reverend Father Roland Aquino, sa napakagandang mensahe. Ngayon, tawagin natin ang isang mag-aaral na si Ginoong Ali Manuel para sa kanyang testimonya mula sa St. Jude ALS. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po si Ali Manuel ng St. Jude Catholic School. Ako po ay huminto sa pag-aaral dahil sa impluensya ng aking mga kaibigan noon. Noong 2018, ako ay nagpatala sa ALS. Ngunit ako ay hindi pinalad sa ANE test sa loob ng 5 taon. Aking napag-isipan na mag-aral sa test, ngunit ako ay huminto sa dahilanang ako ay nahihirapan. At ang aking napagtanto na kailangan kong bumalik sa aking pag-aaral. Noong 1 taon, ako ay sumubok muli magpatala sa ALS. At sa awa ng Diyos, sa pagkakataon na ito, ako ay pinalad na makapasa at nakakuha ng mataas na grado sa portfolio assessment at final revalida. Sa pagkakataong ito, mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral upang matupad ang aking minimiti kong pangarap at gagawin kong inspirasyon ng mga pagsubok na aking pinagdaanan sa karera ng buhay kong ito. Sa aking mga magulang, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa... Kayo po ang aking gabay at bawat takbang na aking tatahakin. Sa aming mahal na guro, Ma'am Celia, maraming salamat po sa inyong pagturo at paggabay. Ikaw po ay aming inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral at maging matagumpay sa buhay. Maraming salamat din po sa St. Jude Catholic School at St. Jude Parish sa walang sawang pagsuporta sa ALS. Dahil sa inyo, ako ay nabigyan ng isang pagkakataon na ipagpatuloy ang aking pangarap. Sa lahat ng aking mga kasama na magtatapos ngayon, sana ay maging inspirasyon ang aking kwento sa inyong upang pagpatuloy at magsumikap tayong lahat upang makamtam ang ating mga pangarap. Muli ako si Ali Manuel. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat Ginoong Ali. Mula naman po sa Holy Family, pakinggan natin si Binibining Mary Joyce Amata ng Holy Family ALS Learner para sa kanyang testimonya. Magandang umaga po sa ating mga pinakamamahal na pare, sa bumubuo ng Arnold Johnson, sa ating mga mabubuting bisita, sa mga kapwa ko magtatapos, at sa aming mga magulang. Ako nga pala si Mary Joyce Amata, mag-aaral ng Holy Family ALS under by Mrs. Janet Comon. Bago po ako pumasok ng ALS, ako po isang simpleng may bahay, may 3 anak. Naisipan ko pong pumasok na sapagkat nakikita ko po na naglalakihan ng aking mga anak. Gusto ko pong makatapos ng aking pag-aaral upang mabigyan po sila ng magandang kinabukasan. Sobrang saya ng journey ko sa Holy Family ALS. Bukod sa may mga bagong nakilala, may guro pa kami na napakabait at masipag. Sobrang dami kong natutunan sa aming guro na maaari kong i-apply sa aking buhay at meron pang bread and pastries training mula sa aming guro na si Miss Janet Magayon.
Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng Arnold Jansen. Binigyan niyo po kami ulit ng pagkakataon makabalik at makatapos ng pag-aaral. Maraming salamat po Ma'am Janet sa pagtiyaga at pagpursige na makatapos kami. Sa aking partner na nagpursue na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Sa lola at papa ko na nasa heaven, ito na, pagpapatuloy ko yung pangarap natin. Sa mga kapwa ko pag magtatapos, ipagpatuloy natin ang simulan para sa ating mga pangarap. Salamat po. Maraming salamat, Binibining Mary. Inaanyayahan rin po dito sa harapan ang AJ Kalinga Center Program Director, Ma'am Carmelita Galano. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, binabati ko po lahat ng nandirito, lalong-lalo na po ang mga graduates. Congratulations sa inyong lahat. Congratulations din po sa lahat ng inyong mga learning facilitators sa kanilang pagtsatsaga at pagbibigay ng oras para kayo'y matuto at mapagyaman ang inyong kaalaman na educational. In behalf of Father Flavie Villanueva, ang taus-puso pong pasasalamat sa ganitong mga pagkakataon. Sabi nga po ni Father Jerome kanina, first time po nagkaroon ng 12 graduates galing sa Kalinga Center. Ang mga graduates po ng Kalinga Center ay mga taong walang natitirhan, mga taong nakatira sa kalye, at meron po tayong 2 kasama na pamilya po ng mga biktima ng karahasan. So, nagtiyaga po sila, nagbigay ng oras, at atin pong we laud those efforts. So again, thank you and good morning. Maraming salamat po, Ma'am Carmelita Galano. Mula naman sa AJ Kalinga Center, pakinggan naman natin si Ginang Erica Javier, AJ Kalinga ALS Learner, para sa kanyang testimony. Magandang umaga po. Ako po si Erica Javier, AJ Kalinga ALS Center. I want to acknowledge the presence of our visitors, friends, completers, fellow graduates, and most especially our beloved teachers na nagbigay at karunungan, oras, pagtitiwala at paggabay. Kaya ako nandito ngayon sa harap nyo. Hindi ko alam ako ba ang nararapat dito sa harap nyo ngayon. Dahil nung una, hindi naman talaga ako sigurado kung gusto ko ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Dahil sa aking edad, kapansanan, at sa marami pang kadahilan. Pero ang sabi sa akin ng tita at sawa ko, kailangan ko daw ito. Siguro nga. So I took the chance. Nang minsan magtanong ang aking anak tungkol sa kanyang assignment at nasagot ko. Nasabi ko na buti na lang nag-aral ako sa ALS. Kasi kung hindi, wala akong maisasagot sa mga tanong niya. Alam kong proud sa akin ang anak ko at si ate at pati na rin ang asawa ko. Alam ko ang pinagmamalikin nila ako. Proud din ako sa sarili ko at ngayon ipagpapatuloy ko ito dahil isa sa natutunan ko at pinaniniwalaan sa mga itinuro sa amin ni Ma'am Stella ay mangarap daw kami at huwag uminto hanggang sa makamit namin ang aming pangarap. Ma'am, maraming salamat.
sa pagtitiwala at pagtiyaga at sa atin lahat, pagpatuloy tayong mangarap. Lubos din ako nagpapasalamat sa bumubuo ng Arnold Jansen Kalinga Foundation, lalo na kay Father Flavie Villanueva, SBD, sa Arnold Jansen Catholic Mission Foundation, lalo na kay Father Jerome Marquez, SBD, sa mga kapwa ko, magsisipagtapos at magsisipag-angat. Congratulations at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Ginang Erica Javier. Mula naman po sa Holy Spirit AL Center, tinatawagan po si Sister Florita Tacolod, SSPS Site Program Director. Magandang umaga po sa inyong. Ano naman ang isang taon ay bubunuin ng ang aral ng high school, isang taon ng elementary. Pero sabi ko, sa pag-usad ng panahon, sa kanilang pagtanda ng paghihintay, alam ko ang buhay ay larangan ng pag-aaral. Kahit saan tayo pupunta, nag-aaral tayo. Ating pakipagtalastasan sa kapwa, ang pakikinig sa mga radio, mga social media, yan ay paraan sa pag-aaral. Lahat na yan. Pati ang pakipagtalastasan sa kapwa. Lahat ng nangyayari sa araw-araw ay pag-aaral. Ngunit, ang ating kalakaran sa paghahanap buhay ay hahanapan ka ng certificate o diploma para makapagtrabaho. Kaya, nakita ko ang napakaswerte na mayroon itong ALS. Salamat sa DepEd. Sila ang unang may initiative nito. Sila ang nakaisip. Sa ibang bansa, wala daw silang ALS. At higit ako nagpapasalamat kay Father Jerome, ang ating founder, ang executive director, dahil grabe ang passion ni Father sa ALS. Kaya sabi, pag hindi ka nga mahawa sa pagmamahal at patnubay, sakripisyo para sa ALS, ay manid na. Kaya ako tuwang-tuwa na na-assign sa ALS bilang coordinator or director. Ang nakita ko, bakit kayo maswerte? Dahil mahirap mag-aral, samantalang may hanap buhay. May hanap buhay sa gabi, sa araw, minsan antok na antok. Mayroon din silang mayroon ding nag-aaral na kasambahay. Pilit na makiusap sa amo na pwede ba magpasok ako ngayon, no, kalahating araw. Well, 3 times a week magpasok. Ang ibig sabihin noon, madaming assignment, maraming tatapusing mga modules. Kaya alam ko anong hirap na inyong nadaanan sa ALS. At hindi rin naman kayo basta makapasa na hindi matapos ang mga modules. At marami ding pagsusulit. Mayroon pang yung evaluation mula sa DepEd, may oral test, may written, isa-isahin ang mga modules. Kaya sabi ko, sapat na ang inyong pagsisikap at kitang-kita na may pagmamahal kayo sa inyong pamilya. Pagmamahal sa sarili, siyempre, at para sa kapwa, at pag-unlad sa inyong inahanda inyong sarili sa pag-unlad ng inyong buhay, sa kinabukasan ninyo at kinabukasan ng pamilya, at sa kabutihan ng buong bansang Pilipinas. Kaya congratulations sa inyo, mga graduates, mga parents, mga guardians, yung mga amo na nagbibigay ng panahon, suporta. Tapos, pasalamat din tayo sa higit sa lahat ang ating
mga ALS teachers. Dito si Ma'am Rosabella. Ha, talaga ako, marami na akong galit pag hindi magdating, kunti lang dumating, ganyan-ganyan. Bakit wala? Lagi akong gagalit. Sabi niya, sister, may ganito. Sabi ko, ay, ang pasensya mo, sobrang haba na. Hindi ko kaya ang pasensya mo sa mga bata. Pero dahil sa pasensya ni ma'am, panay ang tawag, text kanila, at pagpatapos sa kanilang mga modules, minsan ating gabi na hindi pa matapos. Pero lampas pa nga sa ating gabi, lalo na kung panahon na ng evaluation. Kaya congratulations sa lahat, pati lahat ng mga program directors. Nakikita din ang tunay na pag-alala, tunay na pagmamahal at sakripisyo para sa inyong kabubuti. Maraming salamat. Congratulations again. Maraming salamat po sa magandang mensahe, Sister Florita Taculod, SSPS. Para naman po sa Holy Spirit Al Center, magbibigay ng mensahe si Binibining Dimple Galvadores. Isang magandang umaga po sa ating mga guro, mga bisita at sa kapwa ko magtatapos. Ako po si Dimpoles Galvadores, 24 na taong gulang. Di ko lubos maisip na ito isang panaginip lang sa umpisa na dahil sa ALS magtatapos ako, magtatapos tayo. Tinis ko ang pagod, hirap, lungkot at pangungulila sa mga mahal ko sa buhay, ngunit kailangan ko itong gawin para sa kinabukasan nila. Minsan, nakaranas din ako ng tinatawanan ng iba dahil ang mga nag-aaral dito sa ALS ay pawang hindi daw magaling. Ngunit kitang-kita naman sa ating mga mukha na tayo ay magtatapos, dala-dala ang lahat ng natutunan galing sa mahuhusay na guro. Ang mga mahuhusay na guro sa alternative learning system ay hindi lamang naghanda sa atin para sa hinaharap, kundi naglapit din sa atin sa isa't isa. Hindi po linggit sa ating kaalaman na ang pag-aaral ay mahirap. Ngunit kung ano ang hirap ng estudyante upang mag-aral, siya ring hirap ng mga guro sa pagtuturo. Madalas sa ating mga estudyante ay kinaiinisan natin ang mga gurong laging pumupuna sa ating mga marka at pag-uugali. Ngunit ito ay ilan lamang sa mga patutuo na ang ating mga guro ay hindi lamang guro sa profesyon, kundi sila ay tunay na guro na nagmamahal sa kanilang mga estudyante. Ang aking taos-pusong pasasalamat ay para sa unang-una ay sa Diyos, kay Sir Raul Dicion at Ma'am Rosabella Belmonte, Sister Florita Taculod at sa lahat ng mga Holy Spirit Sisters na walang sawang paggabay, sumuporta sa aming mga mag-aaral. Sa lahat ng bumubuo ng Arnold Jensen Foundation, na ang paggabay ay hindi lamang nagbigay ng direksyon, kundi nagbigay inspirasyon sa ating lahat upang magsikap. Sa pagtatapos nating ito, isang pinto na naman ang magbubukas para sa ating hinaharap, ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat nating madaliin lahat sa ating buhay kung ano man ang nais natin. Ang importante ay matutunan nating magsikap at magtiyaga kung ano man ang nais natin. Ang importante ay magtiyaga tayong lahat. Binabati ko ang lahat na nandito ngayong ALS Batch 2024. Congratulations, good luck, and mabuhay. Maraming salamat, Binibining Dimple. Sunod pong mapapakinggan natin ang testimonya ni Binibining Estela Pansuelo mula sa FCG Arts Center.
Magandang umaga sa ating lahat. Mula sa elementarya at junior high level at sa lahat ng mga bisita, teacher at parent, lalong-lalo na sa mga taong bumubuo ng alternative learning system, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako po ay magtatapos ng junior high school level mula sa FCJ Learning Center. Ngayon, ako ay nasa inyong harapan at sa taas noong ipinagmamalaki na ako ay produkto ng ALS. Salamat, Panginoon, sa walang sawang paggabay at pagsuporta sa mga pangarap para sa aking isang anak para hindi na niya maranasan kung ano ang aking naranasan. Nahirap sa buhay. Ako po ay nagsisikap at nagtsatsaga para makapagtapos sa aking pag-aaral sa ALS kahit sobrang puyat dahil sa gabi ang aking trabaho. Sa umaga naman, ako ay nag-aaral sa Learning Center sa ALS. Sobrang nagpapasalamat ako sa aking partner na laging nariyan para ako ay suportahan, lalo na sa pagiging katuwang ko para sa aking anak kapag ako ay pumapasok sa trabaho at sa paaralan. Ganon din ang aking kapatid at ang aking magulang na patuloy na sumusuporta din sa aking pangarap. Kaya ang tagumpay ko ay tagumpay din ng mga taong nariyan sa aking tabi. Salamat sa lahat ng taong nariyan sa Arnold Jansen Catholic Mission Foundation, INC, at sa FCG Learning and Development Center, lalo na po kay Sister Paula B. Ceroni, kay Ma'am Jennifer G. Buhol, at buong staff. Maraming salamat po. Maraming salamat, Binibining Estela. Para naman po mapakinggan ang munting mensahe ng ating coordinator ng ARCAM ES Paco, tinatawagan si Ginoong Renato Gonzalez Jr. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat po, sa ngalan po ng aming School Director, Reverend Father Maxwell Lowell C. Arnilia, maraming salamat po sa Arnold Jansen ALS, lalo na sa ating Executive Director na si Father Jerome at sa ating Program Director si Dr. Max sa pagkakataon para makapaglingkod sa mga gustong magtapos at mag-aral sa ALS. Lugod ko kayong binabati sa inyong tagumpay, lalo na ang mga magtatapos mula sa Paco Catholic School. Ang pagtatapos sa ALS ay isang malaking hakbang patungo sa inyong pangarap at hadikain. Ang bawat isa sa inyo ay nagpakita ng hindi matatawarang dedikasyon, pagsisikap, determinasyon upang maabot ang yugtong ito sa inyong buhay. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, hindi kayo nagpatinag. Alam niyo yan, learner Pampaco Catholic School. Sa kalagitnaan ng taon, nagpalit tayo ng guro. Sa pagtapos ng taon, nasunog ang gamit para sa bake and pastry training. Pero ang ALS, kahit kailan, hindi masusunog. Ang inyong pagsusumikap na mapagtagumpayan ang bawat balakid ay isang patunay na inyong kagustuhan na magtagumpay at magpatuloy. Ang ALS ay hindi lamang isang programa na makapagtapos ng pag-aaral. Sa araw na ito, pahalagahan ninyo ang inyong mga natutunan at mga karanasang humubog sa inyo ay hindi pagtatapos ng inyong paglalakbay, kung hindi isang simula ng mas maraming oportunidad at pag-asa. Ang edukasyon
na binigay sa inyo ng ALS ay patuloy na magbubukas ng maraming pinto para sa inyo. Kaya huwag kayong tumigil sa pag-aaral at sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Naway magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay na may puso at isipan na puno ng pag-asa at determinasyon. Ang bawat akbang na inyong gagawin ay magdadala sa inyo sa mas mataas na tagumpay at katuparan ng inyong mga pangarap. Muli, maligayang pagbati sa inyong pagtatapos. Naway ang inyong tagumpay ay magbigay inspirasyon sa marami pang kabataan at patuloy kayong maging ilaw ng pag-asa para sa iba. Congratulations, completers and graduates. Maraming salamat po, Ginoong Renato Mansalen Jr. Mula naman po sa Arcam ES Paco ALS Center, pakinggan natin si Binibining Mary Madeline Reyes. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Madeline Reyes, isang mag-aaral mula sa Paco Catholic ALS. Una sa lahat, nais kong batiin ang bawat isa sa ating mga nagsitapos. Ang araw na ito ay isang patunay ng ating walang katulad na dedikasyon, pagsusumikap at tapang sa pag-abot ng ating mga pangarap. Isang malaking karangalan din ang tumayo sa harap ninyo at ibahagi ang aking kwento. 3 taon ang nakalipas mula nang mapilitan akong huminto sa pag-aaral. Katulad ng marami sa atin, naging mahirap ang buhay dahil sa kakulangan ng pera. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pinangarap na sumuko. Alam ko ang edukasyon ang magiging susi sa pagbabago ng aming buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa aking tita na tumulong sa aming magkakapatid upang makabalik muli sa pag-aaral at sa aking magulang na patuloy pa rin nandyan upang magsakripisyo at magbigay ng suporta para sa pag-aaral naming magkakapatid. Naging hamon sa akin ang pagbabalik sa pag-aaral matapos ang 3 pagkatigil. Ngunit sa bawat araw na ginugol ko sa ALS, natutunan ko muli ang kahalagaan ng tiyaga at determinasyon. Ang mga aral na ito ang nagsilbing inspirasyon ko upang magpatuloy kahit sa mga panahon ng pagduduwa at pagkapagod. Bago matapos ang aking kwento, nais ko pong magpayag ng taus-pusong pasasalamat sa bumubuo ng Arcam ES Paco Catholic ALS, lalo na po kay Sir Renato Mansale at kay Ma'am Janet Camon sa walang sawan nilang pagtulong sa bawat isa sa amin na makapagtapos sa ALS. Hindi niya kami iniwanan sa bawat pagsubok na aming kinaharap. Sa ating masisipag na mga guro ng Arnold Johnson Foundation, kung hindi po dahil sa inyong walang sawang suporta at paggabay, hindi po namin makakanta ng tagumpay na ito. Sa aking magulang at sa aking tita, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal, suporta at sakripisyo. Ang inyong malasakit at pagmamahal ay naging malaking bahagi ng aking paglalakbay. Ang tagumpay na ito hindi lamang para sa akin kundi para rin sa inyo. Sa aking mga kapwa ALS completer, ang lahat ng hirap at sakripisyo natin ay nagbunga ng matamis na tagumpay. Kaya narito tayo ngayon, magdiriwang na ating pagtatapos. Ito ay hindi lamang isang pagtatapos ng ating pag-aaral, kundi isang simula ng bagong yugto ng ating buhay. Naway patuloy tayong magsikap at magpunyagi upang maabot ang ating mga pangarap. Huwag natin kalimutan ang mga aral at karanasan na nagbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Maraming salamat po at mga magsisipagtapos, mga magulang, at mga ginagalang na panauhin, magandang araw sa inyong lahat.
Sa ating espesyal na okasyon ngayon, tayo'y mapalad na magkaroon ng isang natatanging panauhin. Siya ay kilala sa kanyang dedikasyon at husay sa kanyang larangan at sa kanyang walang sabang pagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at determinasyon. Bilang isang guro, siya ay nag-ambag ng malaki sa larangan ng pagtuturo. Siya po, katulad ng mga magsisipagtapos sa araw na ito, ay produkto rin ng Arnold Johnson ALS sa lugar ng Silang, Cavite. Taong 2012, siya nakapasa sa Accreditation and Equivalency Test kung saan ay ginawaran siya ng parangal na highest scorer sa A&E test noong taong iyon. Taong 2017 naman, nang siya ay nakatapos sa kolehiyo sa University of Perpetual Help System, GMA Campus, kung saan siya ay nagkamit ng karangalan bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Ipinakita niya ang tunay na kahalagahan ng serbisyo at pagkalinga sa kapwa dahil taong 2017 din ay naging ALS teacher din siya sa AJ ALS Bacoor. Higit sa lahat, ang ating panauhing pandangal ay isang halimbawa ng pagiging bukas palad at may malasakit sa kapwa na walang pag-aalinlangan nagbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan upang makapagbigay ng inspirasyon at gabay sa iba. Mga magsisipagtapos at magsisipag-angat, hindi ko na patatagalin pa. Pinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang ating iginagalang na panauhin, Ginoong Marino L. Anib LPT. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga espesyal na panauhin, sa magulang, mga guardian, sa mga nagsisipag-angat at nagsisipagtapos. Ako po ay nagagalak na maging panauhin pandangal ngayong araw sa inyong napaka-espesyal na pagtitipon. Nais ko pong ibahagi ang kwento ng aking buhay na kung paano unti-unting nabuo ang aking pangarap sa pamamagitan ng Arnold Johnson ALS sa Silang. Isinilang ako sa isang mahirap na pamilya. Pinalaki ako ng isang single mother. Kahit hirap ang aking inay sa pagtaguyod sa amin, patuloy niyang sinasabi na magtapos kayo ng pag-aaral dahil yan lamang ang maipapamana ko sa inyo. Ngunit may mga pangyayari talaga sa buhay na hindi natin inaasahan. Maaga pumanaw ang aking inay. Elementarya pa lang ako, hindi niya na ako nakitang nakagraduate. Maaga na po siyang nawala. Maaga niya na akong iniwan. Gayunpaman, nagawa ko pa rin ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nakaabot ako ng grade 9 or dati ay third year high school. Ngunit sa hirap ng buhay, dumating sa punto na hindi na ako kayang suportahan ng aking mga kapatid. So nagdesisyon ako na maging independent sa edad na 15. Pumasok ako sa iba't ibang uri ng trabaho. Kahit maliit ang kita, makaraos lang sa pang-araw-araw na buhay. Isang araw, may guro na dumating sa aking pinagtatrabahuhan. Inanyayahan ako mag-enroll sa ALS Paraclete under ng Arnold Johnson sa Silang. Ipinaliwanag niya sa akin ang programa ng ALS at magandang hangarin nito na makabalik muli sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Hindi ako nagdalawang isip na magpa-enroll. Umaasa ako na baka mabigyan ko ng pangalawang pagkakataon ang aking pangarap na muli kong makamit dahil sa hirap ng buhay. Pinagsabay ko ang pagtatrabaho sa ALS habang nag-aaral. Sa loob ng 1 taon ng pagbalanse ng mga pagsubok, pagtatrabaho at edukasyon, sa wakas ay pumasa ako sa Accreditation and Equivalency Test. Ang kaligayahan ko ay lalong naging mas malalim dahil sa pamamagitan ni Father Jerome, nabigyan ako ng scholarship. So dahil kay Father Jerome, kaya ako nakapagpatuloy ng college. Hindi ko malilimutan yun sa buong buhay ko. At yun ang isa sa pinagpapasalamat ko. Dahil kung nasaan man ako ngayon, dahil yun naniwala sa akin si Father Jerome. Kinuha ko ang kursong Bachelor and Secondary Education, major in Mathematics, at nagtapos bilang magna cum laude. Bilang pasasalamat sa foundation, nagpresenta ako bilang isang instructional manager.
sa kanilang pamamahala at doon na nagsimula ang katuparan ng aking pangarap na maging isang lisensyadong guro. Nais ko lamang bigyang diin na sapat ang edukasyon ng Alternative Learning System teacher sa DepEd Cavite. Sana ay naibigan niyo po ang simpleng kwento ng aking buhay at pagpupursige para makamit ang aking pangarap. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Harapin natin ito ng buong katatagan dahil dito tayo magiging matibay sa bawat hamon na ating susuungin at malalampasan. Sa mga magsisipagtapos at magsisipag-angat, ang inyong pagtitipon ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang mahalagang pagkakataon upang ipamalas ang inyong potensyal at dedikasyon sa pagtatayo ng isang matatag at maunlad na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Bilang mga tagapagmana ng bansa, kayong mga kabataan at maging tayong mga Pilipino ay may malaking papel na gagampanan sa pagpapatuloy ng ating mga pangarap at adhikain para sa ating bansa. Tayo ang magiging tanglaw ng pagbabago. Ang mga boses ng bagong henerasyon ay naglalayon para sa katarungan, kaunlaran at kapayapaan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, tiwala ako magtatagumpay tayo anumang hamon na ating haharapin. Hinihikayat ko kayong pagpatuloy at abutin ang inyong mga pangarap anuman ang inyong kalagayan at katayuan sa buhay. Maging aktibo at responsableng mamamayan, handang maglingkod sa bayan at sa kapwa sa pamamagitan ng inyong advokasya, liderato at serbisyo sa komunidad. Maaari nating palakasin ang pundasyon ng isang maginhawang bukas para sa lahat. Kaya't sa araw na ito, ipagdiriwang natin hindi lamang ang inyong tagumpay, kundi ang pagtatangkang magtuloy-tuloy ng ating paglalakbay tungo sa isang mas maunlad at makatarungang lipunan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at inspirasyon. Patuloy nating ipagmalaki ang ating pagiging mga Pilipino at patuloy nating ipaglaban ang ating mga pangarap para sa isang matatag na kinabukasan sa bagong Pilipinas. Maligayang bati sa inyong pagtatapos. Sa araw na ito, naging bunga ng inyong sipag at determinasyon ang tagumpay na matagal na ninyong inasam. Patunay ito na ang bawat pagsubok at ang magiging daan tungo sa pangarap na matagal na ninyong hinahangad. Sa pagtatapos na ito, bagong yugto ng inyong buhay ang magsisimula. Ituloy ninyo ang pagpupunyagi at pagtahak sa landas ng tagumpay na may takot sa Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mainit at makabuluhang mensahe, Ginoong Marino L. Ani. Naway maging isa kang inspirasyon sa lahat na magsisipag tapos at magsisipag angat ngayong araw na ito. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa paggawad ng sertipiko ng karangalan para sa ating panauhing pantangal. Ating pong tawagin si Ginang Janet D. Comon, NCR Head Coordinator, AJ Alves. Muli, maraming salamat po sa pagiging isang inspirasyon, Ginoong Marino Anib LPT. Saksihan naman po natin ang pagpapakilala sa mga magsisipagtapos at magsisipag-angat mula sa Arnold Jansen Catholic Mission Foundation mula sa ating Program Director, Dr. Maxwell